Another day, another story to share. Maaga pa nga'y umalis na yung asawa ko para mag-market at bilhin yung Christmas light para ilagay doon sa kanyang Christmas village. At habang tulog pa nga si Via, naisip ko na lagyan ng ring itong flashcard na ginawa ko sa kanya kagabi. Para hindi nga ito agad maghiwa-hiwalay at hindi ito agad mawala. Maya-maya nga'y nagising na din siya at ito naman ulit yung kanyang inatupag. Sobrang nagustuhan talaga ni Via itong ginawa ko sa kanya. Kaya nireview ko na lang sa kanya ulit ang mga ito since nakikita ko talaga na gustong-gusto niya ang mga ito. Chicken. Tiktilahok. Ano to? Meow meow. Who's that? Papa. Yes, Papa. Yeah. What is this? Fish. Bagamat mang nakakatuwang tingnan yung mga natututunan ng isang bata, pero ngayon nagiging maingat na din kami na wag mo na siyang i-pressure sa mga bagay na dapat niyang matutunan. Kaya ngayon, go with the flow muna ako sa mga learnings niya. Kung ano na lang muna yung mga naririnig ko sa kanya na mga natututunan niya na walang pressure bago ko ito gagawing flashcard. Nung una kasi ay na-pressure din ako na ituro agad sa kanya yung mga letters and numbers kasi iniisip ko na kahit toddler pa lang siya ay maganda na alam niya ng mga ito. Pero hindi pala ito maganda na unahin na matutunan ng isang bata. Based nga doon sa napanood ko din na isang vlog ng isang mami. Dahil sa totoo nga lang, kaya naman agad talaga itong matutunan ng isang toddler, lalo na yung isip nila ay katulad pa ng isang sponge na kayang i-absorb lahat. Salamat talaga sa Diyos na nalaman ko yung bagay na ito. Na kapag sa ganitong age talaga ay hindi pa naman talaga dapat mapunan yung mental need, kundi dapat mag-focus muna doon sa emotional need ng isang bata. Maya-maya nga'y dumating na din yung asawa ko galing sa town, kaya agad na rin kaming umakyat ni Via. Eto na din nga yung kanyang biniling Christmas light, kaya excited na din siya na ikabit agad ito sa kanyang Christmas village. At itong si Via ay tuwang-tuwa din talaga sa Christmas light. Nakakatuwa na lang talagang pagmasdan yung pagiging inosente ng mga bata sa mga bagay-bagay. Hindi na nga't nagpahinga at kinabit agad ito sa kagustuhang makita yung result nito. Kaso, biglang nag-brown out. Yung excited na excited ka pa naman, tapos ganito pa yung nangyari. Dahil nga siguro sa sobrang lakas ng ulan ngayon. Mabuti na lang talaga ay hindi tumagal ang brown out. Kaya maya-maya nga'y mapapasilip ko na sa inyo yung Christmas village na meron ng pailaw. At gumawa na din nga ng Christmas tree yung asawa ko dito sa may bintana. Nakakatuwa lang talaga yung asawa ko na grabe mag-effort sa mga ganito na bagay naman na wala ako. At eto na nga yung Christmas village ng asawa ko na merong pailaw. At mamaya nga'y papatayin natin yung ilaw para mas makita natin yung ganda neto. At ito naman nga yung result kapag walang ilaw. Sayang nga lang hindi kami nakapagpa-apoy sa fireplace. Pagkatapos nga neto, naisipan muna naming bumaba at magpahinga dahil nga sobrang lakas ng ulan. At ngayon toddler na nga si Via, ayaw na talagang magpabuhat sa pag-akyat at baba sa hagdan. Kaya talagang todo bantay din kami baka mamayang at magkamali at biglang mahulog. Salamat din talaga sa Diyos na maingat din si Via sa kanyang pagkilo sa tuwing bababa siya sa hagdan. Paano, pahinga muna kami, hanggang dito na lang muna. Muli, ako si Mama Care, always reminding you to always care and share something with those people around you. Thank you for watching.